mauunsyaming pangarap ni Pastor Dila. Dila kakana-kana. Dahil naglabas po yung Korte Suprema, no, kamakailan, na di umano yung second placer, kung mayroong ma-disqualified na candidate, ay hindi ho po pwedeng uupo sa pagkakongresista. Kaya naman itong si George Garcia, para iwas abuno, kano kasi? Magkano, Pastor Dila? Agad yung sumugod sa Supreme Court at nag-file ng motion for reconsideration. Nako! Doc Amelia, magandang gabi po. Kaya pa kayang isalba ni George ang kanyang pag-aabono? Patay ka na. Pakinggan natin ang balitang ito. Sige po, Chair. Reaction lang po muna dito sa bagong ruling po ng Supreme Court, landmark ruling na binaliwala na po yung second placer ruling. Magamat ang COMELEC po kasi ay pinanigan ng Korte Suprema sa bagay na ito, na-affirm yung desisyon ng COMELEC doon sa pagkaka-disqualify o cancel ng candidacy nung respondent sa kaso na ito. Una, pinag-iisipan na po namin kasama yung Law Department in coordination sa ating Solicitor General na mag-file ng motion for reconsideration. Teka lang, Doc Amelia, salamat sa pakulay. Putya, no? Sumugod na lang sa Korte Suprema. Magkano kaya nga bunado ka? Sige, tuloy, Sapagkat sa paniniwala po natin, mukhang medyo may kinakailangan po tayong maliwanagan at mas maayos pa natin na maintindihan yung bagay na binabaliwala na po yung doktrina ng second placer, na ibig sabihin yung Halosos versus COMELEC na nagsasabi na sa isang petisyon to cancel candidacy, kung sakaling yan ay mailabas pagkatapos ng eleksyon at yung mismong kinakancel ng candidacy yung nanalo, ang makakaupo ay second placer. Ngayon po, ang sinasabi ng ating kataas-taasang hukuman, whether disqualification o cancellation ng candidacy, wala nang pagkakaiba. Basta ang uupo, succession sa local position. Gusto rin nating alamin paano ang implikasyon nito sa national. So, succession sa local, local position. So, wala na yan, George. Hore, mag-abuno ka. Paano si Abante? Talagang aatras na. Wala, hindi nyo ma-scam ang taong bayan. Pumapalag si Joey. Oy, yari ka, George talaga, George. Abuno na lang, George, Nga tuloy, Position, bagamat may diskusyon ang Korte Suprema doon. Ang naging voting po kasi ay 8-5-2. 8 in favor, 5 ang dissenting at 2 ay hindi po nag-participate. Kaya po, maganda po talaga siguro ma-clarify natin. At gusto rin nating liwanagin yung bago ba mag-eleksyon, anong effect pagkatapos ng eleksyon, yun ba yung effect? Kasi magkakaiba yung epekto kasi bago mag-eleksyon at saka pagkatapos ng eleksyon. At saka siyempre, may epekto po kasi yan sa ibang rules namin dito sa COMELEC. Katulad halimbawa po noong issue ng pagpa-file ng mga petition for quo warranto. So halimbawa po ba, pinailan nyo ng petition for quo warranto, technically parang disqualification yan. So ang uupo po ba ay hindi yung natalo na second placer, kung hindi succession. So dapat po ba, sino po nagpa-file? So ibig sabihin, paano po magpa-file yung natalo kung ang makakaupo pala ay hindi siya? Hindi po ba? So medyo yan po yung mga implikasyon na gusto po natin mapag-aralang mabuti. Kung kaya po pinag-iisipan na namin na mag-file ng motion for reconsideration. May mga nailabas po kami recently na kung saan ang pinapaupo po ng COMELEC ay ang second placer. Kasi nga yun po yung desisyon ng Korte Suprema sa Halosos versus COMELEC. So gusto nating malaman anong implikasyon nitong desisyon doon sa nailabas na namin so far. Hala ka, COMELEC! Teka muna yan. Teka muna. Wala ka, COMELEC. Saka mo na yan si Atty. Harold. Dadayari. Wala ka, COMELEC. Bakit wala ka, COMELEC? Alam mo, Huri. No. Huwag mo nang ipagpumilit dyan, Huri. Hindi talaga po pwede na si Abante uupo. Kasi nga talo yan. Malamang sa malamang, yung uupo, yung next sa Congress,
congressman. Sino ba yung next yun? Sa kongresista? Di yun yung uupo. Or pwede siguro magkaroon ng special election. At nakapagtataka po dito kay Jorge, bakit siya nag-file ng motion? No? Hindi naman siya yung kandidato. Mantakin mo ganito, no? Ang nag-file ng disqualification laban po kay Congressman Joey Oy ay si Pastor Abante, no? Si Pastor Abante. Nag-file, i-disqualify mo si Joey Oy dahil naturalized citizen daw. Pero malaman-laman natin, hindi nga naturalized citizen si Joey Oy. Siya ay pure born a Filipino citizen. Kasi ang nanay niya, puro Pilipina, ang tatay niya, purong Chinese. Pero dito po siya pinanganak at 21 years na of service sa Manila. So, Pilipino ho talaga si Joey Oy. Wala namang ibang contest itong si Pastor Dila, kundi yung citizenship lang. So, wala na talaga yan, sa totoo lang. Hindi ho dapat, hindi si Jorge ang nag-file ng motion. Dapat ang nag-file ng motion, yung nag-file ng disqualification. Sino? Si Abante. So, dapat ang mag-file ng motion, si Abante din. Bakit nagiging abogado si Jorge ni Abante? Bakit? Tanginumin naman talaga, oh. Oh, ito, pambihira talaga. Naglabo-labo na naman tayo. No? Bakit si Jorge ang sumugod sa Supreme Court ang nag-file ng motion for reconsideration? At bakit siya nag-file ng motion for reconsideration? Hindi pa tapos yung kaso. Hindi pa naman totally nananalo si Abante dahil may motion din itong si Joey Oy sa in-bank. So ngayon kung magkaroon ng penal, yung in-bank na decision, kunyari, ma-disqualified talaga si Joey Oy, tatakbo muna sa Supreme Court. So ngayon, pagtakbo sa Supreme Court, kung sasabihin ng Supreme Court, ikaw ay hindi totoong disqualified, saka dapat mag-motion si Abante. Pero ito, ina-assume na talaga nila na si Joey Oy ma-disqualified at uupo si Abante. Kaya nag-file ng motion itong bugok na ito. Parang labo-labo, no? Di ba dapat muna, hintayin muna natin yung final nila ng decision. Tandaan niyo po, ha? Ang decision, ang decision ng COMELEC laban kay Joey Oy ay hindi pa final. Yan ay pwede pang magbago at pwede pang mag-file ng motion. Di ba nag-file na si Joey Oy? Bakit? Hindi na nila tatanggapin yung yung kontra na motion ni Joey Oy. Matik na talaga, disqualified. Wala na, hindi na dinggin, gaguhan na ito. No? Bakit? Oh, ito yun, nalakakumilig. Ito yun. Tuloy, attorney. Hindi ka na makakapag-disqualify kapag nabayaran ka. Mm. Labas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng COMELEC para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! Oh, abono na! Ang dami na! Siyempre, nanigurado na. Putang ina, delikado to. Tayo na mag-motion, huwag na siya Abante. Kasi mag-abono tayo eh. Ayan, magre-refund daw. Ilang milyon yan nire-refund? Kung nahati-hati na ng mga tungaw. Kung nasa offshore account na, putang ina, paano pa yun mabalik? kaya ang remedyo, motion tayo agad sa Supreme Court. Wala tayong final na decision, pero yan na talaga ang natin, di ba? Kaysa mag-abono tayo, mag-motion na lang tayo. Tablado. Tablado yung mga scammer ngayon.